pero hindi mo pwedeng pansinin ang MDLP. For game number 2, yung ginawa niya ng game number 1, na kung saan lagi niya lang pinifreeze itong si Sai. Pero with X-Nova on the side, matutulungan siya kahit papano. Pero ang tatanong ko sa'yo ngayon, Joshi, tingin mo bagay ba ang Roger kay Yuktizzy? Kasi madalas natin nakikita si Yuktizzy doon sa mga heroes na talagang, yung still farming, posisyonan, yung farm talaga. Tapos Tayaw nila yung tugtog ngayon ng RRQ Kaito. But look at Palos. Give up niya yung position doon sa Turtle para kunin ang buhay ni Denjiro. Mapapwersa yung heavy spin. Ferds daw, low 1 HP. No one's fury. Ishkael is gonna take down itong si Denjiro. No retry holder for RRQ Kaito. the good thing for the side of RRQ Kaito is kahit papano ay nakakakuha ng opening si Sai doon sa may taas. Kanyang palayaw, yung nickname niya na The Wild One. Let us see if yung pagiging wild niya is hindi matitain ni James. Oo, kung mailalabas pa rin niya at this time, Denjiro ay nag-aabang final slash ay gagamitin James. Ang target ng RRQ Kaito, pero may nakaabang na diversion play, pinadala all the way from Paranaque to Pasig. Ganon ang ginawa ng RRQ Kaito. You can never ever tame the Wild One kasi kung natitame mo na siya, si Denjiro will bail him out. Pero si Ferds dito, sinagot nila Palos, Aizawa, silang dalaw. James, si X-Nova, hindi niya na pinapalapit yan. 4 na miyembro mula sa mga Orca. Gusto nilang kunin yung pagong at successful naman sila doon. Hindi makalapit si Denjiro na paggamit ng heavy spin at aatras para lamang hindi na makuha pang kanyang buhay. Pero si Ferds ay naton with the energy eruption ni No One Fury para tapusin ang mission. It's James, the ultimate fighter na makakasecure ng kill. Pero si X-Nova, tamang hatak lang. Don't run Wolf King, pero makakatakbo pa naman. Ngayon si Denjiro ay hinahabol pa rin ni Palos. Pero aatras na rin dahil medyo matagal na sila doon na nagtutuos. For RRQ Kaito, mas focus talaga nila. Natulungan muna si Ferds, pero si X-Nova mukhang mali na pinasukang liga. Ngayon si Yuktizzy ay napakalipot na. Another final slash from Ferds. Nakasunga lang yung trade ay si Yuktizzy. Medyo lamang sa palitan doon ng RRQ Kaito because that's a gold against a roam. The Wild One making things count doon sa kanyang final slash. Dapat talaga hindi na sila makakuha ng kill doon kung tutuusin patakbo na lahat Kaso nga lang dito sa may bandang taas sinusubukan ni Palos at ni James na kunin ang buhay ni Ferds. Pero under the turret ay makakatakas. Kinakat na nga yung lane. Mingwin is there to provide some assistance. Pero kakayanin ba nila? Mukhang dediretso pa ang Echo Proud pero hindi. Didisiplina muna. Dalawang dominance ice ang nabili dito for the side of RRQ Kaito just to make sure na hindi sila nakakalabang dahil sa heal na binibigay ng Minotaur. Oh! Denjiro! Mingwin! Ferds! Sumusuntok na rin sila, Joshi Cakes! Hinain para kay Mingwin yung buhay ni James. Ngayon may turtle na paglalabanan. Kulang ng isa ang side ng Echo Proud. Pero si Palos pa rin naman ang may hawak ng posisyon sa pagong. Pero mukhang marireset at iiwanan ng RRQ ngayon. 4 laban sa 5. Ngayon ang RRQ Kaito mukhang susubukan nila talaga na hawakan to. Pero si Denjiro ay hinarapan na ni Palos. Nandyan din naman sa Ishkael. May mga heals na manggagaling. Pero may final slash once again. Palos Fury na kukonekta sa 3. Nandyan na rin naman si James. But it's gonna be Mingwi na makakasecure nung pagong. Pero si Palos, 2 pa ang inahabol niya doon. Yuktizzy nag-transform na nga into human form para habulin ang Wild One. Side ng Echo Proud, but for the side of RRQ, kung titignan, lagi sila nakaabante, hindi pa rin sila natatakot. Kahit ang dami na nagaganap sa kanila at nandito nga si Palos, talagang harap na harap. Sumubok to Mont. Nahatak din naman ni X-Nova. Pensa, nagkakaroon lang ng sayawan. Sai against James. Mukhang itutuloy ni James yung kanyang plano na dire-diretsuhin yung Torre na pauwi na niya si Ferds. 3 ngayon laban sa 4 for this Lord. At dahil wala nga si Ferds doon, ay mapipilitan si Sai na humag doon. This is the numbers game. Favoring the side of Echo Proud. The Lord is going down. Joshi! Denjiro! Napagamit ng heavy spin pero mapapaangat ng Minoban's Fury. So try burst yung Lord pero marireset lang yan. Ferds on a mission pero mukhang si James ay maiipit doon. Vengeance and the Coterant Inferno. Makaka-BMI si Sai. May like and pause po si Yuktizzy pero mukhang si Aizawa ang kukuha ng kill. Wala ngayon ang gold laner ng RRQ Kaito.
Miscommunication from the side of RQ Kaito. Nagamit yung Mystic Crush doon sa may Lord. One resource down. Nakala nila, mariretry na nila yon, pero the reset was there. Ibibigay ng kaharian. Dangerous sa likuran, susubok sana siya pero mukhang aatras din naman at dedepensa lang ang kaharian. Ngayon, diversion, nakikita natin Yung yung PZ. PZ naipit, si Mingwin sinusubukan niya kahit paano lumapit at si James naman ang nabigyan dito. Teka. Tignan mo yung damage output na meron yung RQ, tumataas na ng tumataas. Joshi Cakes ha? Bumabakat na yung Different heroes but very similar ang kanilang mga galawan. Pero si Denjiro doon. naipit sa may gitna. Napagamit ng Minoan's Fury at ng Heavy Spin. Ang yung akayat ng Minotaur pero mukhang si X-Nova ay may ipit. James with a mission to kill. At si Perch, tamang vengeance ng ginawang Lancet at yung Arlot pero si Yuktisi ay umalulong na. Kaso wala siyang aabutan pa. Amazing do it because of the knock-ups na meron ng side ng Echo. Proud Denjiro mukhang naiipit sa apat. Heavy Spin ay gagamitin para makatakas sa sitwasyon pero may Mystic Gush nakatuto kay Ishkael. Ishkael's gonna be down. Denjiro na rin ang susunod na mawawala. Pero si Sai and the rest of the gang for RQ Kaito ay nandyan with a blazing do-it sa likuran. Si Aizawa yung target nila. Mapapanock up ng Lord. Si Palos. Si Mingwin na flicker in. Kaso Appraiser's Wrath para kunin ang buhay niya ngayon. Umaatras ang kaharian kasi nagwawala ang mga orka. May diversion play pa mula kay Aizawa pero hindi na dahil Lord na lang ang kukunin. Lamang ang Echo doon. Echo Proud showing us. Ito doon sa Luyi. Kumbaga kapag nakita Nanggigil. nila, tinatalon talaga nila. But the main problem is, ang daming support system ni Aizawa dito. And meron pa siyang Naku! Dungeon. Teka lang! Si Birds! Pinapilas na siya likuran! Kaso nga lang mukhang sila yung iniisa-isa. Sai na 1 HP mukhang nasusunog pa! Sinunog ng glowing one itong si Sai kaya naman tutumba. Wala na yung inhibitor turret dun sa taas. Isusunod na yung sa gitna. Kulang ng isa ang kaharian kaya pwede na lang mambigla ang mga orka. 5 laban sa 4 ang talaan. Final slash para kay Ishkael. Kakayanin bang i-burst down? Pero heavy spin ay nagamit na rin. Kaso yung damage, aabot pa naman. Birds, Mingwin pa rin ang makakakuha niyan. Kaso nga lang naipit na ang The Wild One sa gitna. Immortality popping pero may bola pa. Sige, Mingwin, kukunin yung buhay nun. Sabayang bigkas na. X-Nova popping immortality. 3 pa ang mga orka. 2 para dumipensa sa RRQ pero kakayanin ba? Kasasya na ni Palos, hindi na papalapitin pa. Pinipwersa nila yung heavy spin pero mukha si James natidelikado. Minoman's Fury galing kay Ishkael. Heavy spin ay nagamit na. Ito yung sinasabi natin for Echo. Lagi lang nilang ginagawa ay pwersahin yung heavy spin mula kay Denjiro. X-Nova, napagamit sila ng conceal dito and yung buhay ng Lord is still at 45k. Si Y nandun sa may taas, Sai nandun sa may taas, and Palos, nahuli niya naman si Denjiro dito. Walang plano yung side ng Echo Proud dito na kumuha lang basta-basta ng Lord. Gusto nila dito, lumaban! Pero si X-Nova doon may hatak na gagawin, may kasama pang flicker yan. Ishkael, alam nilang walang Minowa's Fury kaya i-burst down yan. Pero si Kulang! Birds, pina-final slash. Aatras ngayon ng kupunan ng Echo Proud. Pero yung base ng RRQ Kaito, mukhang kailangan pa rin nilang depensahan. Magiging kalahati yung buhay dito ng base ng side ng RQ. That was a very close call. Kung nagtuloy pa ng onti yun, Joshi Cakes, this might have been a different story. But right now, RQ Kaito, surprising para sa akin, Joshi, na sila ang may hawak ngayon. Baka kasi talaga pipwesto yung RQ Kaito. Ano ba kailangan nilang gawin dito? Taga-conceal play lang. Nakita nga lang naman sila. Si Palos, Ishkael, kalahati Minowa's buhay, ah. Fury. Ngayon si Palos, kalahati buhay. Pero with a Appraiser's Wrath, mapapalaw ang buhay ng RRQ Kaito. Pero mukhang, teka lang, kasi si James yung unang nabigyan, may sunog para kay Sai. Pero si Palos pa rin ang makakakuha ng retry para sa Lord. Kaya naman RRQ Kaito mapapwersang mapalayo. May diversion play pa. Gusto pa ng Echo. Naghahanap pa ng dugo. Si X-Nova yung natagpuan. May immortality pa naman yan. Nandiyan din naman si Mingwin. Nandiyan din naman si Sai. Pero mukhang wala na yung immortality. Wala ka ng pangalawang buhay. Isang kalmot mula kay Yuktisi ang kukuha ng kanyang buhay. RQ Kaito, they don't have the numbers, but then again, yung Lord ay nasa side ng Echo Proud. This might be
the final moments netong game number 2, Joshi. Nagmamark siya na ang side ng Echo Proud sa Dalawa. pintuan ng kaharian. Dalawa ang wala. Mukhang napigilan pa yung final smash na gagawin ni Birds. Birds is down. Iniisa-isa ng mga orca ang buhay pero base pa rin. 1-1 para sa serye na to. It's Echo Proud winning game number 2.